on the cross, who literally made a way so that we can come into the presence of God. Even yung pagkabuhay ni Jesus, all of these things made a way for us to be with the Father. Now, let's go back po sa John 14. Ayan, balik tayo isa pa. Ayan, sabi ni Jesus, kung kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. Okay? So, I want you to see this. The key to Jesus as the waymaker in your life is knowing Him. Na makilala natin si Kristo. And this word po, yung knowing Him, is this word, ginosko. Hindi po to shallow na pagkakilala. Marami tayong mga kaibigan, right? Ilan yung friends nyo sa Facebook? Marami. Marami ba? Over 2,000? Yes. Alam nyo po, usually in the year, throughout the year, I unfriend, I unfollow. Yung mga people, sino to? Hindi ko kilala to. Okay. Pero, guys, yung pagkakilala na gusto ng Panginoon na mangyari, hindi yung Facebook friends. Kilala mo ba si Jesus? O may kilala ka na kilala si Jesus? Nakita niyo yung difference? Diba? Kilala ba natin si Jesus? As in, yung pagkakilala na kung tumawag ka, pick up siya. O kala niya scammer ka. Diba? Jesus wants us, this ginosko po is this personal, intimate, intentional relationship with Jesus that comes when you spend time with Him. So if you want to experience Jesus as the way, you need to know Him. And He needs to know you. Wow. Ang question niya, kilala mo si Jesus? Si Jesus ba kilala ka? Because nalala niyo yun, pagdating natin sa heaven, di ba? Sabi niya, I don't know. Many people say, Lord, away from me, I don't know you. Sana pagdating natin sa Lord, kilala tayo ni Jesus, di ba? Yes. Amen? Amen ba? Amen. So Jesus is the way. Number 2, Jesus is the truth. Okay? First of all, Jesus is the physical representation of O.A.M. Okay? As we get to know Jesus, not only do we learn God's ways, isa pa, we will see and experience them in our life. So, yeah. Jesus is the physical representation of truth. Sabi niya sa John 14:9, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Which means na when you see Jesus, you see God. Do you think po pwede natin masilayan ang Panginoon? Is that possible? Yung physical eyes natin, pwede ba natin makita ang Panginoon? No. No. Ikaw, ako, masisira tayo. Because God is holy. Pero that's why Jesus came. So that we can see who God is in a way na naiintindihan natin. Kaya nagkatawang tao si Jesus. Yun po yung beauty ng John chapter 1. Yung beauty ng Colossians 1:18, that 1:15, that Jesus is the visible image of the invisible God. So that when you get to know Jesus, you get to know who God is. Because, spoiler alert, Jesus is God. Amen. Okay. Jesus is not just a representative though. Jesus is the voice of truth. Kung ano yung sinasabi ni Jesus, yun ang salita ng Diyos. John 14 verse 10, sabi niya, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggagaling sa akin, kundi galing saan? Aking sa Ama. Okay? So again, Jesus' words is God's word. And not only that, Jesus' work is God's word. So lahat po ng bagay na sinasabi ni Jesus, lahat po ng iyon ay galing sa Ama. Because Jesus is God. Jesus is not just a truth, or He's not just bringing us truth. He is the truth. Ay, isa pa. Ay, ito, may question po ako. True or false? If you read and hear the Word of God, it will change your life. Ano, answer? Yes. True or false? True. True, yes. True. Marami po sa atin naka-experience na nagbabasa kayo biglang, wow! Na-experience nyo na yun? Yes. Nagbabasa tapos Amen. Oh no. Can't believe it. Pero guys, I wanna tell you, that doesn't always happen.
Maraming tao nagbabasa ng Bible. Nagpunta pa nga ng university para lang mag-aral ng Bible, pero wala. Wala silang pagkakilala sa Panginoon. There are many people who read their Bible, who they listen to sermon, punta sila sa church, ilang taon na, pero wala namang nangyari sa buhay nila. I want to show you 2 verses, no? John chapter 8:32. Can you read it together? Then you will know the truth, and the truth will set you free. But what is this truth that sets you free? In John 8:36, sabi niya, so if the Son sets you free, you will be free indeed. So ano yung truth that sets you free? Is it just yung magbasa tayo ng Bible, it will set you free? It's Jesus. No. Kita-kita, it's the Son. It's Jesus. Yung pagkakilala natin si Jesus, Jesus is the truth that sets you free. Jesus is the truth that empowers you to do the things na sinasabi ng Panginoon. That's why, punta pa tayo ng John 14. Yan, sabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga ginagawa ko. Uy, grabe! Nalala niyo si Jesus? Ibahid ba yung reputation ni Jesus? No. No. Nagkasala ba siya? No. Na-tempt ba siya? No, Yes, never. na-tempt siya. He was tempted. Nahulog ba siya sa kasalanan? Hindi! Guys, kung sumampalataya daw tayo kay Kristo, magagawa rin natin yung mga nagawa ni Yeso Kristo. Can you imagine? At, ayun, higit pa rito ang magagawa niya. At anuman ang hilingin nyo sa aking pangalan, ay gagawin ko. Oo, gagawin ko ang anumang hilingin nyo sa aking pangalan. Again, I want to tell you, Jesus is not just a representation of truth. He's not just telling us kung anong kalooban ng Panginoon. Literally, si Jesus, pag pumasok siya sa buhay mo, it brings truth. It's the power of truth in your life. Through Jesus, God's truth becomes true Bringer. in your life. Again, isa pa yan. Through Jesus, God's truth becomes true In our lives. in our lives. Yeah. Meron po kami dating kasabihan sa church. I am who God says I am. Narinig niyo na yan? I have what God says I have. I can do what Jesus says I can do. If Jesus is in your life, the truth sets you free. Amen. 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 But not only that, di ba sabi ni Jesus, so I am the way, I am the truth, and it was the last one. I am the life. I am the life means Jesus is the life giver. He is our source. Ano yung Tagalog ng source? Sa Kanya nanggagaling ang lahat ng bagay. Sino po sa inyo naka-experience lately, nakapos na? Wala. Amen. Wala na, nandun na sa Amen. plaka na plaka. Di ba? Na-experience na yun? Amen. Kung hindi man ngayong year, I'm sure once in your life this year, na-experience nyo na kapos. Bigong-bigong. Ano yan? Sabi ng isa, naghihirap na po. Naghihingalo na, no? And that's why, when that happens, you know, have you ever wondered, Lord, sabi mo, your grace is enough. Alam niyo yung mga times na yung iniiyak ko sa Panginoon, Lord, sabi mo, you will be enough. Bakit hindi enough? Ako, iyak na ako. Kasi feeling mo, iniwan ka na ng Lord, no? But guys, I want to tell you, Jesus said He is the way, the truth, and the life. He is your source. And if you read lang sa John chapter 14, I see so many things. For example, number 1, He is your source of help. Sabi niya, oy, hihilingin ko sa Ama. At ibibigay sa'yo. Oh, magbibigay daw sa Panginoon sa atin ng yung tagatulong. Sino yung tagatulong na yun? Oh, it's the Holy Spirit. Can you imagine? So yung mga times na naghihingalo ka na, wala na, Lord. That's the time you pray, Lord, nag-promise ka. Magpadala ka ng tagatulong. Nasaan yung Holy Spirit? Yes. And that is your source of help. Whatever.